Tingnan nyo si Mini 4 Pro, oh. Basang-basa. Sheesh! Basa! Kalkalin na natin tong CVT na to. 17. Ito yung papalit natin. So ayan, okay na siya. 1,000 na clutch spring, 1,000 na center spring. Maabot na siya kagad dun sa dulo ng mas mabilis. Tingnan nyo. Pagdating sa overtaking, 40 to 60, mabilis niya lang makukuha yung speed kung saan mo gusto doon sa range na yun. First time natin magpalipad ng inabot ng ulan sa ere. Kamusta si Mini 4 Pro? Tingin ko okay naman siya. Yun lang, basa tayo. Ay, yung camera. Tingnan nyo si Mini 4 Pro, oh. Basang-basa. Ngayon magpapalit na tayo ng mga pyesa dito sa CVT. Kalkalin na natin tong CVT na to. Bumili na ako ng mga spring tsaka yung flyball. Kasi may nakita na akong mga gumawa eh. Kaya gagaya na tayo. Yung flyball na ipapalit natin is 13 grams and this is for PCX tsaka yung mga kaparehas niya na motor. Yung stock na nakalagay dito sa CVT niya is 17 grams. So mababa to. So para mabilis yung acceleration natin. Tapos yung clutch spring na ipapalit natin is 1,000 RPM. Ganun din yung center spring. Ito pang Mio M3 yung center spring. Ito naman pang NMAX. By the way, hindi ito step-by-step tutorial video kung paano magkalkal ng CVT ng Honda Navi. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga upgrade na ginawa natin dito sa motor. Isa pa, hindi ako professional dito at hindi talaga ako mekaniko ng motor. Nagkataon lang na medyo alam ko yung mga ganitong mga bagay-bagay at mahilig ako magputing-ting. Hindi rin ako sigurado kung paano yung tamang pagkalas ng mga bagay-bagay dito sa Honda Navi. So, didiscoveryhin lang natin siya. And somehow, kompleto naman tayo ng gamit. Kaya, hindi naman tayo siguro magkakamali. Sana. Lambot lang ha. So ito, kinalas ko na rin yung air filter. Pero hindi ko alam kung kailangan pa ba siyang kalasin. Parang hindi na. Kalasin na. Yun. Kalas na. Kalas na natin yung cover. Ganito lang pala siya. So yung ibang mga nakita ko sa ibang bansa, kinakalas pa nila tong kickstart. Ewan ko kung bakit. Ibang model ba yun sa kanila. Tsaka parang nakakalas yung ganito nila. Ay, nakakalas na. Cover lang pala to. Yung starter. Para dito sa clutch, or sa clutch assembly, number 19. 22 naman para dito sa drive phase. So torque wrench na lang yung gagamitin natin. Wala na tayong ibang gagamitin sa kanya. Okay. Medyo matigas lang siya talaga. Tada. Hindi ito yung kagaya sa Yamaha. Solid na bakal siya. Siguro mga 700 kilometers pa lang yung tinatakbo natin. Pero ang dumi na kagad ng CVT niya. Yun. Kapal. Grabe. Ganun ang clutch assembly. Again, hindi to step by step tutorial kung paano magkalkal. Pero magkakaroon kayo ng idea kung ano yung nasa loob. Siguro linisin ko na rin to. Grabe yung dumi oh. Tapos itong belt dapat huwag kayo magkamali kung paano nyo siya kinalas. So ganyan. Sobrang solid talaga ng Honda. Kapal. Galing oh. May date pa. April 5, 2025. Grabe, ang lalaki. 17 grams. Tingnan nga natin kung 17 grams talaga yan. So meron akong pangsukat dito para accurate nating makita kung 17 grams nga ba to yung bola niya. 16.9. Ito 17. So magkakaiba. Check nga natin lahat.
17, 17, 17, 17, 16.9. Dalawang 16.9 na. Ito yung papalit natin sa kanya. Tingnan natin kung magkasukat. Magkasing laki nga. Tama. Magkasing sukat naman. And wala siyang baliktad kahit saan kasi parehas lang naman yun. Tingnan natin kung ilan to. 13.1. 13.1. Nakalagay 13 grams pero ang totoong sukat niya is 13.1. Ito, yung stock ni Navi, 17 grams talaga yung stock niya pero ito 16.9 grams lang yung dalawa. So dahil kinalas na rin natin siya, sayang naman kung babalik lang natin na madumi. Linisin na rin natin. Meron ako ditong CVT cleaner. So, pwede rin naman gasolina yung panlinis nyo dito. Pero convenient to. Linis. Dito, wala namang problema. Malinis pa rin naman. Okay na itong side o yung sa drive face. Ngayon naman, ito yung kakalasin natin. So medyo malaki to. Kailangan mo yung something ganito, pangkalas. Yan, eksakto. Hindi pala nag-record, hindi ko na ipakita kung paano natin nakalas. So bali number 39 lang na pangkalas ng sa clutch. Tapos saglit lang, kalas siya agad. So pinapakan ko lang, tapos nakalas. Gusto nyo ba ulitin to? Hindi, wag na. So ito yung pinaka clutch assembly niya. So nakaganyan yan. Yan. Ito yung stock. Parang malambot lang rin. Ito namang spring yung kakalasin natin ngayon. Lagyan natin ng marking. Alam natin kung saan. Short side. Ito yung papalit natin sa kanya. JVT rin. 1,000. Dapat yata unahin ko yung longer side. Yan. Tama. Mas mahirap ipasok to kapag ganun. May orientation nga siya kasi hindi magkakasya dito kung yung maikli yung ilalagay mo dyan. Yan. So ayan, okay na siya. 1,000 na clutch spring, 1,000 na center spring. So nakabit na lang natin yung wala naman tong orientation kahit saan. Dagdagan na rin natin to ng grasa para masaya. Okay. Eksakto pala yung belt niya ito. Ayan, nakita na natin na umaandar siya. Maabot na siya kagad dun sa dulo ng mas mabilis. Tingnan nyo. Ayan siya. So nilinis na rin natin tong cover gamit tong CVT cleaner. Tuyuin lang natin ng konti. Pwede mo nang hindi tanggalin ng filter, pero tayo hindi kasi natin alam. Saka
mas maganda or mas madali kasing ma-access yung mga screw kapag wala siya. Kaya tinanggal pa rin natin. Ang okay naman yung kickstart. So kabit na natin lahat. Itong filter. So ayan yung mga pinalitan natin sa kanya. So ngayon, ite-testing na lang natin kung ano yung nagbago sa performance niya. So ito na si Honda Navi, na testing na natin siya sa long ride. Naka 70 kilometers na tayo sa kanya. Mula nung nagpalit tayo ng panggilid, yung center spring, clutch spring, at saka ng 13 grams na bola. So ang masasabi ko sa performance niya, mas maganda na yung acceleration niya. Mas mabilis ka nang makaka-overtake. Mas mabilis niya nang marireach yung 40 to 60 kilometers. Pero pagdating niya ng 60, dun ka medyo magtatagal, papuntang 70. Tapos yung top speed ko sa kanya is 70 kilometers per hour na lang. Siguro kasi dahil makapal yung gulong natin at dual sport, kaya ganon. Masasabi ko na mabilis nga yung acceleration niya, kaso ang problema naman is yung mas mataas na speed like 80 kilometers, 90, 100. So sa tingin ko, papalit ako ng 14 or 15 grams dito. Isa pa pala, yung napansin ko dito sa Navi, kapag nagpalit kayo ng panggilid, yung mas mababang bola, parang relax na yung makina niya. Hindi na siya yung parang nahihirapan. Ang tinis na nung takbo, yun nga lang, wala ka lang dulo. Pero all in all, medyo okay na rin naman. Pagdating sa gas consumption, tingin ko mas lumakas siya ng konti. Though hindi ko pa nakikita talaga yung actual gas consumption niya. Pero parang 70 kilometers pa lang ako, pero nag-empty na kagad yung gauge. Pero hindi ko alam kung accurate yung gauge. So, balitaan ko na lang kayo sa susunod siguro. So far, masaya ako sa riding experience dun sa ginawa natin sa CVT. Yun nga lang, wala siyang 80 kilometers per hour na kung gusto mong bumili sana, kung kaya mo naman magmabilis. Pagdating sa overtaking, 40 to 60, mabilis niya lang makukuha yung speed kung saan mo gusto dun sa range na yun, kapag binigyan mo siya ng gas. So ayos. Papalipad muna tayo ng drone. Let's go. First time natin magpalipad ng inabot ng ulan sa ere. Kamusta si Mini 4 Pro? Tingin ko okay naman siya. Yun lang, basa tayo. Yung camera. See you in the next video. Mabuhay!